Ang kwento ni Jason at Linda. Isang umaga ng Lunes, gumising si Jason ng maaga para sa kanyang trabaho bilang teknisyan sa isang kumpanya. Hinalikan niya sa noo si Linda, ang kanyang kasintahan na 3 taon na silang magkasama. Mahal, aalis na ako. Uuwi ako ng maaga mamaya para samahan kita kumain ng hapunan, sabi ni Jason habang inaayos ang kanyang bag. Okay lang mahal, ingat ka sa daan, sagot ni Linda na nakangiti, ngunit may kinikimkim na kaba sa kanyang mga mata. Matapos umalis si Jason, hindi nagtagal ay may kumatok sa kanilang pintuan. Buksan ito ni Linda at lumabas ang kanyang tunay na kasintahan na si Mark, 2 buwan na silang nagkikita ng lihim. Mahal, masaya akong makita ka ulit, sabi ni Mark habang niyayakap siya. Nagkwentuhan sila at nagluto ng pagkain, ngunit biglang tumunog ang telepono ni Linda, si Jason ito. Mahal, mapapauwi ako ng mas maaga kaysa sa plano ko. May dinala akong pagkain na paborito mo, masayang sabi ni Jason sa kabilang linya. Nabigla si Linda at si Mark. Agad na inayos ni Mark ang kanyang gamit at nagpaalam para umalis bago dumating si Jason. Habang naghihintay, hindi napigilan ni Linda na mapaiyak, nalulungkot siya dahil sinasaktan niya si Jason, na totoo nang nagmamahal sa kanya. Pagdating ni Jason, napansin niya ang luha sa mukha ni Linda. Itinanong niya kung ano ang problema, at sa huli, sinabi ni Linda ang totoo. Nalungkot man si Jason, tinanggap niya ang katotohanan. Sinabi niya kay Linda na mas mahalaga ang katapatan kaysa sa paglilihim, at binuo niya itong tapusin ang kanilang relasyon ng maayos. Sa huli, napagdesisyonan ni Linda na harapin ang mga pagkakamali niya at magsimula muli, na ngayon ay may pagpapahalaga sa katotohanan at respeto sa damdamin ng iba. Matapos malaman ni Jason ang totoo, hindi niya agad naiwan si Linda. Umupo sila magkatabi sa sofa at tahimik lang sandali. Jason, sobrang sorry ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka, sabi ni Linda habang patuloy na umiiyak. Nagkakamali ako dahil natakot akong mawawalan ka, pero hindi ko napigilan ang damdamin ko kay Mark. Alam kong hindi ito makatarungan sa'yo. Tinapik ni Jason ang balikat niya. Linda, alam kong mahirap ang sitwasyon, pero masakit na malaman na pinaglalaruan mo ako. Mahal kita, pero hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Pagkatapos noon, umalis si Jason at nagpasya na manirahan muna sa bahay ng kanyang kapatid. Simula noon, binigyan niya ng pansin ang sarili, nagsimula siyang mag-enroll sa mga kurso para mapaunlad pa ang kanyang trabaho at naglakad-lakad sa parke tuwing umaga para mag-isip at magpahinga. Hindi madali, pero alam niyang kailangan niya itong gawin para makapag-move on. Samantala, naiwan si Linda na mag-isa sa bahay na dati nilang tinutulugan. Sinubukan niyang makipag-usap ulit kay Mark, ngunit napagtanto niya na ang kanilang relasyon ay nagsimula sa kasinungalingan at hindi ito magiging matatag. Nagdesisyon siyang magpahinga muna sa mga relasyon at harapin ang sarili niyang mga problema. Nagpunta siya sa isang counselor para matulungan siyang maunawaan kung bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon at nagsimula rin siyang magtrabaho bilang volunteer sa isang paaralan ng mga bata. Dito niya natutunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa paglilihim kundi sa paggawa ng mabuti at pagiging tapat sa sarili at sa iba. Makalipas ang ilang buwan, nagkita sila muli ni Jason sa isang mall. Nagkatinginan sila at napangiti ng mahinahon. Kamusta ka na, Jason? Tanong ni Linda. Mabuti naman. Nakapag-ayos na ako ng sarili ko at masaya ngayon sa trabaho, sagot niya. Ikaw naman? Mas mabuti na ako. Natutunan ko na ang halaga ng katotohanan at respeto. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na may respeto at katapatan, sabi ni Linda. Hindi sila nagbalik bilang magsyota, ngunit naging magkaibigan sila, 2 taong natuto mula sa kanilang mga pagkakamali at handa ng harapin ang buhay na may higit na pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Makalipas ang 1 taon, naging matibay na ang pagkakaibigan nina Jason at Linda. Minsan, inimbitahan ni Jason si Linda sa isang simpleng pagkain sa isang maliit na kainan na bagong bukas malapit sa parke na dati niyang binibisita. Doon, ipinakilala niya kay Linda si Anna, isang guro sa paaralan kung saan minsan siyang nagbigay ng libreong pagsasanay sa mga teknolohiya. Linda, ito si Anna. Kami ay magkasama na ng 3 buwan, masayang sabi ni Jason habang hinahawakan ang kamay ni Anna. Nakita ni Linda ang tunay na kaligayahan sa mga mata ni Jason, ang kaligayahang hindi niya maibigay noon. Nangiti si Linda at inabot ang kamay ni Anna. Masaya akong makilala ka. Nakikita kong mahal ka ni Jason at naramdaman ko na totoo kang taong karapat-dapat sa kanya. Samantala, si Linda naman ay nakilala rin si Ben, isang doktor na nagtatrabaho sa isang klinika ng mga mahihirap na pamilya. Nagkakilala sila noong siya ay nagpa-volunteer sa isang medical mission. Nagustuhan ni Linda ang kabutihang loob at pagiging totoo ni Ben, at hindi nagtagal ay nagsimula silang magkasama. Ipinagtapat ni Linda kay Ben ang lahat ng nangyari noon sa kanya at kay Jason, at naiintindihan naman ito ni Ben. Sinabi niya na ang nakaraan ay bahagi na ng pagkatao ng isang tao, at mahalaga lang na matuto at magbago. Isang araw, inanyayahan ni na Jason at Anna sina Linda at Ben sa kanilang bagong bahay. Habang nagkukwentuhan sila sa hardin, binigyan ni Jason si Linda ng maliit na kahon.
Ito ay para sa'yo, sabi niya. Isang relo na may paalala na ang oras ay mahalaga. Hindi natin maibabalik ang nakaraan, pero maaari nating gawing mas maganda ang hinaharap. Tumulo ang luha ni Linda ng tuwa. Salamat, Jason. Hindi ko makakalimutan ang mga aral na natutunan ko mula sa iyo. Dahil sa iyo, natutunan kong maging totoo at mahalin ang tama. Pagkalipas ng ilang buwan, ikinasal sina Jason at Anna, at sina Linda at Ben naman ay nagpakasal din sa susunod na taon. Pareho silang imbitado sa kasal ng isa't isa, at doon nila napagtanto na ang kanilang nakaraang pagkakamali ay naging daan para makamit nila ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahan na batay sa katotohanan, respeto, at tunay na pag-ibig. Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang magkaibigan. Minsan-minsan ay nagkikita sila kasama na ang kanilang mga pamilya, at lagi nilang binabanggit na kung hindi dahil sa mga nangyari noon, hindi nila makikilala ang mga taong nagbigay ng tunay na kulay sa kanilang buhay.